Sa ating lahat. Before we continue, let us meditate this song. In Book of Luke, chapter 2, verse 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Amen. Let us sing Joy to the World as opening hymn. Just sing
po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong harapan na may pagpapakumbaba at pasasalamat. Panginoon, sa oras na ito, dalangin po namin na ikaw ang manguna, ikaw ang magbigay, Panginoon, ng karunungan ng bawat isa sa amin. Nang sa ganun, O Diyos, ang aming maririnig na iyong mga salita ay siyang magpapatuloy at magpapatibay, Panginoon, sa aming pananampalataya. Ganon din, Panginoon, ang iyong anak na iyong gagamitin ngayong gabi. Dalangin namin, O Diyos, na bigyan mo po siya, Panginoon, na sapat na karunungan at kaalaman, Panginoon. Nang sa ganon, O Diyos, ang mga salita na kanyang ibabahagi sa amin ay aming maintindihang lubos, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan, O Diyos, ng bawat isa sa amin, na lahat ng nandito, Panginoon, na siyang makikinig ng iyong banal na salita. Tawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala at pagkakamali. Salamat, Lord, sa pagpapatawad at sa pangunawa. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Now, let us continue reading the scripture to our preacher tonight, Sister Daisy Gadot. Maganda at mapagpalang gabi po, Pastor Danny, at sa ating pong lahat mga kapatid. Welcome po sa ating virtual simbang gabi. At sa pagbasa po ng ating scripture reading, sa ating pong magbasa mga kapatid ng ating pong talata na siya pong basihan ng ating mensahe ngayong gabi. Ito po ay matatagpuan sa Isaiah chapter 7, verse 14, and sa Matthew chapter 1, verses 23 to 24, at ganito po ang ating mababasa. Isaiah chapter 7, verse 14. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Matthew chapter 1 verses 23 to 24. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Welcome po mga kapatid sa atin pong unang gabi ng atin pong online simbang gabi. At tayo po ay mapalad at nagagalak sa isang kapatid po natin na atin pong napili. Magbabahagi po sa atin ng mensahe ng Panginoon ngayong Kapaskuhan. Ang ating pong kapatid at ang kanyang pamilya po ay last year po ay nagdesisyon po sila na maging full member ng ating church. So sila po ang mga magiging talagang
membro dito sa Israel kasi tayong mga affiliate ay uuwi po kami. Ano po? Kaya kung sa lahat po ng mga may pangarap na magkaroon ng papel o kaya pagkakataon na ibibigay ng Panginoon na manirahan dito, you are very blessed kasi nga kayo po ang appointed by the Lord to continue the ministry of Israel First United Methodist Church. Tayo po'y nagagalak sa patuloy na suporta, patuloy na paglilingkod at pagmamahal ng ating pamilya ng ating kapatid sa ating church upang sila po ngayon maging bahagi sa paglago ng ating pong iglesia. So, nagpapasalamat tayo sa buhay ni Sister Daisy Gadot na siya pong magbibigay po sa atin ng mensahe ngayong gabi. Sister Daisy, welcome po muli sa atin pong simbang gabi. Thank you po. Maraming salamat po, Pastor Danny and Brother Chairman Arwen. Welcome po sa ating virtual simbang gabi. At manalangin po tayo bago po tayo mag-umpisa. Dakila at makapangyarihang Diyos, pinupuri at pinasalamatan ka po namin, Panginoon. Dahil minsan pa ay binigyan mo po kami ng pribilehiyo, Panginoon, na makapag-aral at makapagbulay-bulayan, Panginoon, ang iyong mga banal na salita sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa amin sa buong maghapong ito, Panginoon. Buksan mo nga po ang aming mga puso't isipan, Lord God, na sa ganun, Lord, ay maintindihan namin, Lord, ang aming mga salita mo, Lord, na mairinig namin sa gabing ito, Panginoon. Panginoon, ikaw nga po ang magsalita, Lord, sa anak mo na gagamitin sa gabing ito, Panginoon. Bigyan mo po siya ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. At ikaw lang po, Panginoon, ang maluwalhati sa buhay niya, Panginoon. Lord, i-bless mo nga po ang bawat sa amin, Lord, na narito sa simbang gabing ito, Panginoon. At Panginoon, alam ko pong hindi ko to kaya kung hindi kita kasama, Panginoon. Lord God, samahan mo nga po kami, Lord, hanggang sa matapos ang simbang gabing ito, Panginoon. At ngayon pa lamang po, Lord, ay ikiniklaim na namin ang katagumpayan ng simbang gabing ito, Panginoon. Sa iyo lamang po ang lahat ng kapurihan, karangalan at kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Maganda at pagpalang gabi po muli sa ating lahat. Kinakabahan po ang inyong lingkod. Sa sobrang kaba, naririnig niyo po ba yung tibok ng aking puso na gusto nang lumabas? Sa sobrang kaba. At gusto po kayong batiin ng Merry Christmas. At dumako na po tayo sa ating pag-aaral sa gabing ito. Ang Matthew 1, chapter 1, verses 23 to 24 ay nagpapaliwanag ng katuparan ng propesiya ng lumang tipan tungkol sa pagsilang ni Jesus at ang masunuring tugon ni Jose rito. Sa Matthew chapter 1, verse 23, ang talatang ito ay isang sipi mula sa aklat ni Isaiah chapter 7, verse 14, na nagsasabing, "Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel." Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Ang puntong ito ay nagpapakita na ang pagsilang ni Jesus mula sa isang birhen, si Maria, ay hindi aksidente kundi isang nakaplanong bahagi ng banal na kasaysayan na matagal nang inihula ng mga propeta. Ang pangalang Emmanuel ay sumisimbolo
sa diwa ng Pasko at ng buong pananampalatayang Kristiyano. Ang mismong Diyos ay nagkatawang tao at nanirahan sa piling ng tao. Dito naman po sa Matthew chapter 1 verse 24, ang talatang ito naman ay tumutukoy sa aksyon ni Jose matapos siyang kausapin ng anghel ng Panginoon sa panaginip. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ipinapakita ng talatang ito ang pagiging masunurin at matuwid ni Jose sa kabila ng kanyang paunang plano na iwalay niya si Maria ng lihim dahil sa pag-aakalang nagkasala ito. Pinili niyang sundin ang kalooban ng Diyos nang maliwanagan siya. Ang pagsunod na ito ay mahalaga upang matupad ang banal na plano ng kaligtasan at maprotektahan si Maria at ang sanggol na si Jesus. Sa kabuuan, ang mga talatang ito ay nagtuturo na si Jesus ang katuparan ng mga propesiya, na siya ay tunay na Diyos na kasama natin, at binibigyan diin ang kahalagahan ng pananampalataya at pagsunod ni Jose sa banal na utos. Ano po bang ibig sabihin ng kasama natin ang Diyos, mga kapatid? Isang mabuting bagay ang malaman na ang Diyos ay sumasalahat ng dako, omnipresent. Ito ang isa sa kanyang mga katangian. Kasabay naman ito ay ang kanyang pagiging marunong sa lahat, omniscience, at pagiging makapangyarihan sa lahat, omnipotent. Ang konseptong ito ay hindi lubos na mauunawaan ng tao, at alam din ito ng Diyos. Ito po ay matatagpuan sa Isaiah chapter 55, verse 8. Pinupuspos ng Diyos ang kanyang nilikha at ang personal na presensya niya ay laganap sa buong kalawakan. Sa lahat ng pangunawa at kapangyarihan, sa lahat ng panahon, siya ay hindi malayo sa bawat isa sa atin. Matatagpuan po ito sa Gawa, chapter 17, verse 27. Sa higit na personal na antas, ang Diyos ay sumasalahat ng mananampalataya noon at ngayon, sapagkat ang kanyang banal na espiritu ay nananahan sa atin. Ang pananahang ito ay mararanasan lamang ng isang tao kung siya ay ipinanganak na muli. Tatagpuan po ito sa John chapter 3 verse 3. May kita sa Matthew 28 verse 20 na nangako si Jesus sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya, "Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon." Sinabi rin niya na ang Ama ay kasama natin. Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking mga salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Matatagpuan po ito sa Juan chapter 14 verse 23. Isa po sa titulo ni Jesus ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Matthew chapter 1 verse 23. Nang dumating si Jesus sa sanlibutan, tunay na kasama natin ang Diyos. At dahil ang Diyos ay kasama natin, alam natin na hindi tayo mahihiwalay sa kanyang pag-ibig kailanman. Roma chapter 8 verse 38 to 39. Ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng katiyakan sa atin na magagawa natin ang kanyang kalooban. Dinadaig ng presensya ng Diyos ang ating takot, pangamba, kabalisahan, at kawalan ng kasiyahan. Hebreo chapter 13 verse 5. Kailangan nating patunayan na tayo ay totoong lumalakad kasama ang Panginoon na ating Diyos sa pamamagitan ng palagiang pagsangguni sa kanyang salita, pakikisama sa ibang mga mananampalataya, at paghingi ng makadiyos na payo sa mga pastor at mga kaibigang Kristiyano. Dapat din nating ugaliin na tayo ay nasa gawain ng Diyos
sa lahat ng pagkakataon. Ang banal na Espiritu ang mangunguna sa atin at makikita nating gumagawa ang Diyos. Siya ay buhay at malapit sa atin. Nais niya laging makipag-ugnayan at makisama sa atin. Iyan ang kagalakan ng buhay Kristiyano. Brothers and sisters, there are moments in life that we feel alone and away from everyone else. But God wants to remind us again during this Christmas season that we are never alone. When we have God in our lives, then there will never be a time that we will be alone. We will always have the most loving and most gracious person with us. His name is Jesus. He is Emmanuel, God with us. People around us may not understand us, but Jesus does. Jesus came to earth so that you and I will never be alone. Jesus came for us to see that we have purpose in our lives. So whatever we are doing, wherever we are, no matter what situation we are in today, remember, Jesus is there. He goes with us always and forever. This Christmas, I want us all to cheer ourselves up. To everyone who are away from home and families, to those who are homeless and fatherless, Jesus is with us. We do not have to face and walk through life all by ourselves. You've got Jesus on your side. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Thank Tayo you. po'y manalangin, mga kapatid. Panginoon, marami pong salamat, Lord, sa oras na to, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga salita mo, Lord, na siyang nagiging tanglaw namin at ilaw sa aming buhay, Panginoon. O Lord, salamat po sa anak mo na pinadala mo, Lord, dito sa sanlibutan, Panginoon, upang kami, Lord, ay tubusin sa aming mga kasalanan. Marami pong salamat, Lord, dahil nagkatawan tao siya, Panginoon. Dahil doon, Panginoon, nakaka-relate siya, Panginoon, sa lahat ng aming nararamdaman, Panginoon. At alam niya, Panginoon, kung ano yung laman ng aming mga puso, Panginoon. O Lord God, marami pong salamat. At sa Paskong ito, Panginoon, nawa, Lord, ikaw ang maging sentro ng aming mga buhay, Panginoon. Dahil nga po, Panginoon, kung meron kaming pag-ibig, Lord, sa aming mga puso, Panginoon, araw-araw, Panginoon, ay Pasko. Panginoon, salamat po, Panginoon, for reminding us again, Panginoon, this Christmas, O God, na ikaw po, Panginoon, yung pinakamahalagang regalo, Lord, na natanggap namin, Panginoon. Yung salvation, O God, marami pong salamat, Lord. At sa darating na Pasko nga po, Panginoon, ay ang maghari sa aming mga buhay, Panginoon, ay hindi yung mga material na bagay. Sa halip, Lord, maghari sa aming mga puso, yung pagmamahalan, pag-uunawaan, at ang kapayapaan, Panginoon. Nang sa galon, Lord, ang pag-ibig mo ay maghari sa puso ng bawat sa amin. At ito, Lord, yung pinakamahalaga, Panginoon, yung meron kaming pag-ibig, Lord, at yung pusong mapagpakumbaba, Panginoon, at handang magpatawad. Panginoon, marami pong salamat. Sa ilang po ang lahat ng kapurihan, karangalan, at kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Amen. Amen. Amen. Thank you, kapatid, sa napakagandang mensahe at very inspiring message ngayong gabi. Awitin po natin ang Silent Night as a closing hymn. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, young and virgin, mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, rain and beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Tayo manalangin mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa inyo pong presensya na siyang nanguna sa amin, Panginoon, sa gabing ito, sa magitan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo, na siyang humagitna, Panginoon, sa bawat puso, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa mensahe na inyo pong ipinabatid sa amin ngayong gabi sa magitan, Panginoon, ng iyong anak, si Sister Daisy. Salamat, Panginoon, at napagtanto po namin, Panginoon, na mula nang makilala ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas, kami po ay hindi na po nag-iisa, sapagkat mayroon kaming tagapagligtas na kasama namin magpakailanman. Salamat din po, Panginoon, sa iyong mensahe na nagpapahayag, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na nasa lahat ng dako, Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na wala po kaming may lilihim sa iyo, Panginoon. At di rin namin matatakasan, Panginoon, ang iyong presensya, sapagkat ikaw ang Diyos na nasa amin, saan man kami dumako, Panginoon, naroon ka sa amin, Panginoon. Maging sa kabila ng aming pagbagsak, maging sa kabila, Panginoon, ng aming panghihina, maging sa kabila, Panginoon, na kami po'y nawawala,
naroon ka pa rin, Panginoon, ang iyong presensya na laging gumagabay sa amin, sapagkat ikaw ang Diyos na nasa lahat ng dako. Panginoon, maraming salamat din po, Panginoon, sapagkat ikaw na Diyos na makapangyarihan, pinatunayan mo po, Panginoon, ang iyong pag-ibig na dakila sa magitan, Panginoon, ng iyong pagkakatawang tao upang kami po, O Diyos, ay iyong makasalamuha, upang kami po ay iyong madama, Panginoon, ang amin pong mga hinaing at karanasan. Naging tao ka, Panginoon, upang kami po'y makasama at upang kami, Panginoon, ay iyong mapalaya, mailigtas, mapagaling, Panginoon. Salamat po, O Panginoong Jesucristo, na ikaw, O Diyos, ang siyang nagpalaya sa amin sa kapangyarihan ng kasalanan at nagpagaling, Panginoon, sa lahat ng amin pong mga karamdaman. Salamat po, Panginoon, na sa magitan ng iyong pagkatawang tao, nagkaroon, Panginoon, ng bagong tipan. Nagkaroon po, O Diyos, ng bagong tipan na kung saan, Panginoon, ay itinuring mo kaming iyong mga anak at tagapagmana ng iyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa pangako ng buhay na walang hanggan at sa pangako, Panginoon, ng bagong buhay kay Kristo. Tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy na maging matatag. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na maging masigasig sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, habang hinihintay po namin ang iyong muling pagbabalik na iyong ipinangako. Dalangin namin, O Diyos, na madatnan mo kami na laging handa, na laging gising sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Madatnan mo kami na tapat, O Diyos, na naglilingkod sa iyo. Panginoon, maraming salamat din po sa buhay ng aming kapatid na ginamit mo, O Diyos, upang magbahagi ng mensahe ngayong gabi. Pagpalain mo po, O Diyos, ang kanyang buhay. Patuloy siyang lumago sa pananampalataya at sa kaloob, Panginoon, ng paghahayag ng iyong salita ay lumago siya, Panginoon, upang patuloy po siyang magamit sa iyong gawain. Pagpalain mo din po, Panginoon, ang kanyang pamilya at ang kanilang buong plano, Panginoon. Ganon din, O Diyos, ang mga kapatiran na naririto ngayon, O Diyos. Pagpalain mo po ang kanilang buhay. Tugunin mo po, O Diyos, ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga panalangin, at tanggapin mo po, O Diyos, ang kanilang mga pasasalamat. Salamat, Panginoon, sapagkat narito ka na sa aming piling at hindi mo na kami pababayaan magpakailanman, Panginoon. At hindi na po kami mag-iisa magpakailan, Panginoon. Lagi kang kasama namin, Panginoon, hanggang kami kunin mo, O Diyos, at isama sa iyong kaharian na maghahari magpakailanman. Panginoon, tulungan mo po kami na isapamuhay ang mga salitang ito na amin pong napakinggan ngayong gabi. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na manangan sa iyong kapangyarihan at sa iyong presensya ay patuloy kaming magpasakop, Panginoon. Tulungan mo din po ang bawat isa sa amin na kami po'y mamuhay ng naaayon sa iyong mga salita. At narito po, O Diyos, ang aming mga buhay, patuloy mo kaming baguhin, patuloy mo kaming ituwid, Panginoon, at patuloy mo kaming palakasin sa aming mga pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapalaya sa amin sa kapangyarihan ng kamatayan at kasalanan, Panginoon. Salamat din po, O Diyos, sapagkat sa magitan ng iyong biyaya, iniligtas mo kami. Tunay nga po, Panginoon, ng iyong pag-ibig at ay dakila at walang kapantay, Panginoon. Kung kaya't, Panginoong Hesus, tanggapin niyo po, Panginoon, ang amin pong pasasalamat sa iyo, ang kalwalhatian, ang karangalan, ang lahat ng kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. 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 Magandang gabi po sa ating Amen. lahat, mga kapatid. Magandang